Okay, so mag-aaral tayo ng HTML. Pero bago yan, mag-download muna kayo ng editor na gagamitin nyo. Ako, ang gagamitin ko ay VS Code. Ito. So, search nyo lang VS Code, tapos download nyo and install. So, marami naman dyan. Google nyo na lang kung paano mag-install. Madali lang naman yan. Okay, i-type nyo lang code dot, tapos enter. Mag-o-open na yung VS Code niya. Tapos, gawa tayo ng HTML file. Tawagin natin index.html. Okay. Tapos, isa pa importante ay install natin yung extension. Click nyo lang to. Hanapin nyo yung live server. Ayan, install nyo to. Kasi, dyan natin iraran yung ating HTML file. Okay, so, na-install ko na yan. Kaya, hindi ko na install. Okay. Pero, intindihin muna natin ang HTML. Ito yung basic component ng HTML. Yan. Meron tayong doc type. Ibig sabihin nitong doc type, ni-declare lang yan na ang document natin ay HTML5. So, pag nakakita yung ganyan style doc, itong ganyang format, ibig sabihin yan HTML5. Okay. Ang HTML ay may tinatawag tayong elements at saka tags. Ano ba ang pinagkaiba nila? Ang elements ay composed of tags. Tags. Ang elements daw ay composed of tags. Opening and closing tag. Kasi ang tag ganito. Ito. Tanggalin natin yan. Oh, sorry. Yan yung tag. Alisin natin yan. So, yan yung tag. Opening tag, closing tag. So, makikita mo may ganito. /, that is closing tag. Okay. So, kita mo yan. HTML, a title tag, body tag, opening, closing, h1 tag, opening, closing. Okay, balik tayo. Elements is kinocompose daw ng tags. So, ito ay title tag. Kinocompose siya ng title, I'm sorry. Ito ay HTML element. Kinocompose siya ng title tags. Opening and closing title tags. Okay. Ito ay head elements. Kinocompose siya ng opening and closing head tag. At meron pa siyang sa loob ng opening and closing title tag. Okay? Gets? Ito rin ay body element. Kinocompose siya ng opening and closing body tag. Ito ay heading element or header element. Kinocompose siya ng h1 tag. Closing, opening, and closing h1 tag. Ito ay paragraph element. Kinocompose siya ng opening and closing p tag. So, okay, simple lang, di ba? So, kapag buo siya, pag nabuo mo na yung element na siya. Okay. Ngayon, i-try natin itong i-save. Tapos, yung kaninang pina-install ko sa inyo na live server, gagamitin natin yan para makita natin to sa browser. So, right-click lang siya, then open with live server. Ayan. So, try natin. Ayan. So, load na siya. Ito na siya.
ginawa natin. Okay, isa-isahin natin. Ano bang ginagawa nito? Head element, ang ginagawa niyan, dito natin nilalagay yung mga initial, kumbaga paunang setup ng website natin. Title element is kung ano yung makikita natin dito sa tab. Okay? So, nakalagay dyan HTML simple element. Tama ba? Okay, try natin baguhin. Simple, kasi mali yung spelling. Yan, simple element. I-save natin. Pwede natin click yung file save or control S. Tignan natin ulit. So, ito na siya. Yan yung ginagawa ng title. Dito naman sa body element, ang laman nito ay kung ano ang laman nito ay makikita mo dito. Dito sa pinaka-body, yan yung body ng ating web page. So, ang ginagawa naman nito, header element na mayroong H1 tag is nagdi-display siya ng malalaking font. So, ang header element ay marami yan. So, from 1 to 6, I guess. Yes, 1 to 6. Heading 1, heading 2, heading 3, up to H6. So, kapag mas maliit ang number, mas malaki yung text. Okay, so pag mas malaki na yung number, sorry, pag maliit yung number, malaki yung text. Let's see, heading 1, malaki yung text. Try natin yung H6. This is also a header. Tingnan natin. Ayan. So, maliit na siya. So, habang lumalaki yung number, lumiliit yung text. Okay, ang p tag naman is a paragraph tag. So, normal size lang siya na font. Yan, ito siya. Yan. So, hanggang dito na lang muna tayo. Sa next video, ituturo ko pa yung ibang elements. Kagaya ng UL, OL, LI, deep tag. Tapos, gagawa rin tayo ng form elements para yun sa gagawa tayo ng sample contact form. So, abangan nyo po yung next video. See ya!